Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. Kung bago ka lang sa channel ko, ako po si Jackie, isang OFW domestic helper na kasalukuyang nagtatrabaho dito sa Riyadh, Saudi Arabia. Ngayon, magsishare na naman ako ulit ng isang topic na maaaring makatulong sa mga first time at gustong malaman kung ano ba yung mga patakaran sa pagtatrabaho abroad or kung ano ba yung mga ating mga karapatan. So, sasagutin ko ngayon ang comment ni Kabayan. Nagtanong siya sa akin sa previous ko na video. At yung tanong niya, kung magbabayad ba ang isang OFW kapag nag-break contract, kung magbabayad ba sa employer, at kung magbabayad ba sa agency. Ang isi-share ko sa inyo for today's video ay based lang sa aking experience. So disclaimer lang guys, ang isi-share ko sa inyo na topic ngayon ay based lang sa aking experience. So sa mga na-experience ko sa mga previous ko na mga trabaho, sa pabalik-balik ko sa ibang bansa, ilang beses na rin kasi akong nag-break contract. So yung mga previous ko na trabaho ay hindi ko siya natatapos yung aking kontrata. Maraming dahilan yon kaya hindi ko natatapos. So na-share ko naman yung iba sa aking mga previous na video. So kung gusto nyong malaman at kung gusto nyong maintindihan kung ano yung mga naging experience ko, pakipuntahan nyo na lang yung aking YouTube channel at makikita nyo doon yung mga upload ko na video. So, sasagutin ko yung tanong ni Kabayan. Shout out sa'yo. So, nung nasa Qatar ako, hindi kasi ako nakatapos din ng aking kontrata sa kadahilan ng ang mga kapatid kasi ng aking employer ay nananakit, naninigaw, minsan pa tinapunan pa ako ng pera dahil lang sa hindi ko siya narinig kaagad at hindi ko nasunod agad kung ano yung gusto niya. Nung lumapit na ako sa kanya, tinapon niya sa akin yung pera. So, napaka-sakit nun sa akin na parang ni-insulto tayong mga domestic helper. Mayroon talagang mga employer na ganun. So, yung employer ko naman is mabait, kaya lang ang naging problema ko dun sa Qatar is yung mga kapatid. Dahil sa isang bahay ay marami silang nakatira. 4 silang lahat magkakapatid. So, may kanya-kanyang pamilya na yun. Sa third floor, may isang anak, hiwalay sa asawa, at yun naman yung pinagsisilbihan din namin. Ako yung naglilinis doon, naglalaban ng mga damit nila. At yung paglalaban ng damit nila is hand wash yun. At naglilinis ako doon. Minsan pinapatulong niya ako sa business niya. At kung ano yung iuutos niya, kailangan kong sumunod. So yun yung roles doon. At hindi lang yun ang pinagsisilbihan namin. Marami kasi 4 nga yung nakatira sa isang buong bahay, 4 na magkakapatid. So, yung amo ko, may 2 siyang anak. So, wala na siyang asawa. At yung mga anak niya, malalaki na, teacher lahat. At susundin din namin kung ano yung iuutos ng mga kapatid, anak ng mga kapatid. Kumbaga marami kaming amo na kailangan naming pagsilbihan sa loob ng isang bahay. So, 3 kami, 2 India at ako, isang Pilipina. Ang trabaho ko doon, hindi naman ako nagluluto. Minsan, tumutulong lang ako sa kusina kapag may mga bisita. Ang ginagawa ko doon is naglilinis ako, naglalaba, nagpaplantsa. So, ang problema ko doon talaga is yung kapatid ng amo ko na walang asawa. Yun yung talagang masungit siya dahil wala siyang asawa at medyo masilan siya. Bukod sa masungit siya, naninigaw siya. At yun yung naging problema ko doon. So yung isa ding kapatid ng amo ko na may anak na 2, isang special child, nananakit din yun. Minsan pag siguro may galit siya sa amin or may galit siya sa akin, pag dumadating yun, bigla na lang papaluin yung likod ko. So masakit kasi yung kamay nila is mabibigat yung kamay nila, malalaki yung kamay nila eh. Kaya nakapag-decide ako na hindi ako magtapos ng aking kontrata or hindi ko tatapusin yung aking kontrata na 2 years. So 1 year lang ako mahigit doon sa kanila dahil bukod sa puyat, pagod, yung utak mo pagod din at yung dibdib mo parang
parang magkakapobia ka or parang magkakatrauma ka sa mga na-experience mo sa araw-araw. So, yun yung isa sa mga dahilan kung bakit hindi ko tinapos yung aking kontrata. Nagpaalam ako sa employer ko na babae kasi nung time na yon parang sagad na talaga yung pasensya ko dahil sobra-sobra na yung mga ginawa nila sa akin at sinabi ko sa amo kong babae na kahit ako na lang ang bumili ng plane ticket ko, pauwiin mo lang ako. So, nag-decide siya na pauwiin ako. Kasi isang beses nangyari yun, gabi yun, maraming bisita. At tapos na kaming lahat mag-serve. Pero may isa pa silang gusto na isi-serve ko. At ako naman ay kumakain na sa kusina. Marami naman akong kasamahan pero gusto ng amo ko na ako talaga yung mag-serve. So, kumakain ako eh. Hindi sila marunong rumispeto. Kaya, nung time na yon sobrang inis ko sa amo ko. Kaya, nagpaalam na talaga ako sa amo ko na umuwi ng Pilipinas. Kasi parang sagad na talaga yung pasensya ko sa kanila. Kasi naman, hindi sila nagsabi na hindi ka pa kumakain. Eh syempre, yung kasambahay, gutom na din kasi sa sobrang dami din ng trabaho, maghapon na trabaho at nung gabi na yon ang daming bisita. At kumakain ako sa kusina, sabi ng amo ko na ihatid ko daw yung gusto niya na ihatid ko doon sa ano. Hindi talaga siya pumapayag na yung iba kong kasamahan ang gagawa or maghatid sa gusto niya. Gusto niya talaga ako. Alam naman niya na kumakain ako sa kusina. So, ganun sila. So, hindi sila marunong rumispeto. Hindi sila marunong umintindi sa kasambahay. So, nag-serve naman din ako, tumulong naman din ako, pero gusto talaga nung amo ko nung time na yun na ako pa rin ang magdala nung pinapadala niya sa akin na pagkain. So, pagkain ba yun or kung ano yung inutos niya, basta gusto niya na ako. Which is, alam naman niya na kumakain ako sa kusina. So, yon yung time na yon so sobrang inis ko, nagpaalam talaga ako sa amo ko. Dahil sobra na, hindi ko na matiis yung ginagawa nila sa akin. Nagpaalam ako sa kanya na ako na lang ang bumili ng plane ticket at payagan mo lang ako na umuwi. So, naka 1 year naman din ako sa kanila, mahigit 1 year ako sa kanila. So, pumayag siya na umuwi ako. So, ako ang bumili ng plane ticket ko. Nung time na yon pandemic yon So, nung time na yon pandemic, so kailangan kong mag-swab test. So, siya naman yung nagbayad sa swab test at pumunta kami sa ospital, pinaswab test ako, sinamahan lang ako ng driver. At yung plane ticket ko is Philippine Airlines. Yung plane ticket ko, maabot siya ng 20 plus, mahigit sa Philippine money. Dahil nga pandemic, sumahal yung plane ticket. So ako ang bumili nun, isang buwan ko na sahod, isang buwan mahigit ko na sahod, binigay ko sa amo ko para makabili ng plane ticket. So yun, nakabili ako ng plane ticket at nagkapaswab test ako. So umuwi na ako ng Pilipinas. Nung pag-uwi ko sa Pilipinas, pumunta ako sa aking agency at sinabi ko doon. So tinanong nila ako dahil hindi rin nila alam na umuwi na pala ako ng Pilipinas at nag-report ako sa agency ko at ang sabi nila, iriripan raw nila yung plane ticket ko. So, ang plane ticket ko, mga siguro nagkakahalaga siya ng 24,000 sa Philippine money. Tapos, ang sabi nila, iriripan raw nila yun, sabi ng agency. So, nung time na yun, yung agency ko sa Pilipinas na MMML agency, marami silang aplikante na hindi natuloy mag-flight dahil nga sa pandemic, COVID. So, nakakabili na sila ng plane ticket tapos yung aplikante nila nakakancel ang flight, hindi natutuloy mag-flight dahil nga nag-lockdown sa Pilipinas. So, marami silang aplikante na hindi nakaalis. So, sa madaling salita, nalugi yung aking agency. Ang sabi ng staff ng MMML sa akin na hintayin ko raw na tatawagan nila ako. So, tumawag sila one time sa akin at sinabi nila na cash assistance na lang daw yung ibibigay nila sa akin. So, yung una, nag-report ako, ang sabi nila, iriripan.
Pero nung tumawag na sila sa akin, cash assistance na lang daw yung ibibigay nila sa akin na 10,000 pesos. So ang sabi ko naman sa kanila, gawin nyo na lang 12,000 pesos para kalahati nung binayad ko sa plane ticket ko. 24,000 kasi yung plane ticket ko. So pumayag naman sila, nagkasundo kami at hindi na lang ako nag-complain sa OWA or sa DMW or formerly known as POAA. So hindi ako nag-complain, pumayag na lang ako na 12,000 pesos yung ibibigay nila sa akin na cash assistance dahil nga malaki yung lugi nila sa mga aplikante na hindi nakakaalis. Dahil nga pandemic, nagla-lockdown. So, aplikante yung hindi nakakaalis, nakakancel yung flight. So, marami silang aplikante na nandoon sa accommodation, nag-i-stay. So, matagal nakaalis dahil nga sa pandemic. So, yun yung na-experience ko sa aking previous na employer nung nagtatrabaho ako sa Qatar. Yun yung na-experience ko sa bahay nila sa loob ng 1 year at yun yung na-experience ko sa aking agency. So mahigpit talaga yung naging amo ko sa Qatar kasi kahit sa kwarto namin may CCTV. Kahit sa kusina may CCTV, kahit sa sala, lahat ng sulok sa loob ng bahay may CCTV. So makikita ka, ang nagpakabit noon is yung kapatid ng amo ko na walang asawa. Siya kasi yung medyo mahigpit. So yung amo ko naman, mabait naman siya, kaya lang, syempre na sususulan din ng kapatid niya, kaya yun yung nangyari. Maraming CCTV, kahit sa kwarto namin may CCTV. So lahat ng gagawin mo, malalaman nila. At isa pa, bawal din doon yung cellphone na may camera or cellphone na touchscreen. Ang pinapagamit lang sa amin na cellphone is yung keypad na cellphone. Kami din yung naglo-load, kami yung bumibili ng personal namin na gamit. So, yun yung experience ko sa Qatar. Mahirap talaga makipagsapalaran sa ibang bansa. Kaya sa mga first time, kailangan bago kayo mag-abroad, pag-isipan nyo maigi kung kakayanin nyo ba yung buhay dito sa abroad. Kasi dito sa abroad, hindi kagaya sa Pilipinas na kumpleto yung tulog mo, kumpleto yung kain mo, nasa tamang oras yung pagkain mo. Dito sa abroad, marami kang isasakripisyo. Kasi minsan, bibigyan ka nila ng tira, ipapakain sa'yo yung tira nila na pagkain, ipapakain sa'yo yung mga expired na mga tinapay, ilalagay lang nila sa freezer, may experience mo ang hindi mo nararanasan sa Pilipinas. So sa Pilipinas kasi, open-minded kasi ang mga tao. Dito sa abroad, iba-iba ang mga ugali. Kaya kailangan mo magtiis, makisama, at mag-sacrifice ng bonggang-bongga para ma-achieve mo yung goal mo someday. So yun yung advice ko sa mga first time. So sagutin ko yung tanong kung kailangan bang magbayad ng aplikante or ang OFW, kung magbe-break contract siya, kailangan ba niyang magbayad sa employer or sa agency? Ang sagot ko sa tanong mo, kabayan, depende sa sitwasyon. Kung valid reason naman yung pag-uwi mo, kung nakakaranas ka naman ng pang-aabuso, sinasaktan ka, hindi ka pinapakain, hindi ka sinasahuran, at kung ang pag-uwi mo is may valid reason ka talaga na kailangan mong umuwi at pumayag yung employer mo, hindi ka dapat magbabayad sa agency at employer mo. Kasi yung employer mo, unang-una, pumayag siya, kahit ikaw na lang yung bumili ng plane ticket mo kasi nga hindi mo natapos yung 2 years. Ang nakalagay kasi sa kontrata, pag natapos mo yung 2 years, ililibre ka ng pamasahe, back and forth, ng employer mo. So, yun yung nakalagay sa kontrata. Kung magbe-break contract ka dahil sa nakakaranas ka ng pang-aabuso, kagaya ng nasabi ko kanina, hindi mo kailangang magbayad sa agency or sa employer mo. At
kung ikaw ang bumili ng plane ticket mo, kung naka 1 year ka na mahigit sa amo mo, iriripan niya ng agency. Pumunta ka lang ng agency at sabihin mo doon kung ano yung dahilan mo, kung valid reason yung dahilan mo, iriripan yan ng agency yung ginastos mo sa plane ticket. Kailangan mo lang pumunta ng agency, mag-report ka, at kausapin mo yung staff, sabihin mo kung ano yung na-experience mo sa loob ng 1 taon sa employer mo sa ibang bansa. At iriripan niya nila dahil bago tayo umalis, may pinirmahan tayong insurance. So doon nila yan kukunin yung iriripan nila sa atin na plane ticket dahil may insurance tayo. So yun yung sinabi sa amin sa briefing. Dati kong agency na MMML, yun yung sinabi ng may-ari ng agency. Dahil daw may insurance tayo, so doon nila kukunin ang lahat ng gastos sa pag-uwi natin. So may mga employer din na sila din yung bumibili ng plane ticket kung sila yung magpapauwi sa atin. Halimbawa, may ginawa tayong kasalanan dito sa abroad, kagaya na lang, for example, kagaya sa, hindi naman lahat, so kagaya sa sinabi ng kaibigan ko na may Pinay na nagpapasok ng lalaki sa bahay ng amo at nagkapero sila sa kusina. At hindi lang yun, marami. So, nakita ng among babae, nahuli sila, nagkape sila sa kusina, which is pinakabawal yun dito sa ibang bansa. Pinakabawal talaga yun na magpapasok ka ng lalaki. Hindi talaga allowed na papapasukin mo yung lalaki sa loob ng bahay ng amo mo. Kahit wala kayong ginagawang masama, kung nagkape lang kayo, bawal na bawal yun dito sa ibang bansa. Kasi unang-una, kailangan nating irespeto yung kultura nila. Sila kasi ay Muslim. So, kailangan nating irespeto yung kultura nila. Huwag tayong gagawa ng anumang bawal para hindi tayo mapauwi ng biglaan. So, ang nangyari, nahuli ng among babae, so pinauwi si kabayan sa Pilipinas. So, sila din yung bumili ng plane ticket. So, yon ang isa sa mga example kung yung amo ang magpapauwi sa inyo, kung halimbawa may ginawa kayong kasalanan. So, marami yon dito sa ibang bansa. So, hindi natin maiiwasan din yon at hindi na lang natin i-judge si kabayan kung bakit niya nagawa yun. Siguro may mga dahilan din siya at ang gusto lang niya siguro makipagkwentuhan sa lalaki pero bawal yun. So, ang nangyari, pinauwi si kabayan. So, ang employer yung bumili ng plane ticket. So, depende sa sitwasyon kabayan. Tsaka, hindi mo kailangang magbayad sa agency kung halimbawa nakakaranas ka ng pang-aabuso. Gaya ng naranasan ko na-experience ko sa Bahrain. Yun kasing nangyari sa akin sa Bahrain, naka 1 year na din ako sa employer ko, tapos nakaranas ako ng pang-aabuso. Ang agency din ang bumili ng plane ticket sa akin. Pina-exit ako ng agency. Ang agency din ang nag-cancel ng visa ko. Kasi may mga agency naman kasi tayo. May agency tayo sa Pilipinas at may agency tayo sa ibang bansa. Ang agency, magsushoulder sa atin kung halimbawa nakaranas tayo ng pang-aabuso, sila yung unang-una nating masabihan. Sila yung unang-una nating matawagan at ipaalam natin na nakakaranas tayo ng pang-aabuso. Sila yung may responsibilidad sa atin na tulungan tayo na para mapauwi tayo or maayos yung ating problema dito sa ibang bansa. Kaya may dalawa tayong agency. Kaya kailangan pag nag-apply tayo dyan sa Pilipinas, legal na agency yung a-applyan natin para pag nandito na tayo sa ibang bansa, in case na magkakaproblema tayo, may agency tayo na malalapitan or tutulungan tayo ng agency. Yun yung kahalagahan na kailangan nating mag-apply sa legal na agency. So, yun yung mga example ko kabayan. Sana nakakuha ka ng idea sa mga sinabi ko. Yun yung example. So, kung may valid reason ka, hindi mo kailangang magbayad sa agency. Kasi yung agency naman kasi, nabayaran na yan sila.
ang may malaking gastos diyan yung employer. Pero kung naka 1 year ka na sa employer at hindi maganda yung trato nila sa'yo, puwedeng ikaw ang gagastos ng or ikaw ang bumili ng plane ticket mo. Kasi nga hindi maganda yung nararanasan mo sa kanila or hindi maganda yung trato nila sa'yo araw-araw. So, kung hindi ka na komportable sa trabaho mo, kung gusto mong mag-quit, ikaw ang bumili ng plane ticket mo. At magpaalam ka din sa amo mo kung papayag sila na uuwi ka, pwede kang umuwi at wala kang dapat babayaran. Kahit yung agency mo, hindi mo sila babayaran at yung employer mo, hindi mo rin sila babayaran dahil sila yung nagpa-exit sa'yo. Yung employer kasi ang gumagastos dyan, sila yung nagbabayad sa agency, sila yung nagbabayad sa ating visa, sila yung nagbayad sa ating medical dito sa ibang bansa, sila yung nagbayad lahat. So, kung may utang man tayo sa ating employer, pero kung naka 1 year ka na sa employer mo, pwede ka nang mag-exit kung hindi naman maganda yung trato sa kanila. So, depende na yun sa'yo, kabayan, kung ano yung magiging desisyon mo. Kung sa tingin mo, hindi ka na komportable sa trabaho mo, magpaalam ka ng maayos sa employer mo. Isa naman, pwede ring yung employer ang magpapauwi sa atin. Kagaya ng nasabi ko kanina, na ikwento ko na kapag gumawa tayo ng kasalanan na ayaw nila, so sila yung bibili ng plane ticket. Kagaya din ng dating kasambahay dito sa naging amo ko, 3 months lang siya kasi siguro may ginawa din siyang mali sa mga anak ng amo ko. So, sa narinig ko, sa kwento ng kaibigan ko, may ginawa daw siya sa bata. So, hindi ko lang alam ang totoo talagang nangyari. At ang isa pa na dahilan, nakita raw ng amo kong babae na marami siyang gamot. Kasi yung kasambahay na yon is may mga maintenance na siya na gamot. So, dinala niya dito yung mga gamot at nakita ng amo, pinicturan. Tapos, tinanong kung ano-ano yung mga gamot na yon. Siguro natakot ang amo na mahawaan sila. So, binilhan kaagad siya ng plane ticket ng amo kong lalaki. So, yan yung sinabi sa akin. Pero hindi ko lang talaga alam kung ano talaga ang totoong nangyari. Yun yung naikwento lang sa akin ng kasambahay ng magulang ng amo kong babae. So, yun yung nasabi niya. So, sinishare ko lang sa inyo para makakuha din kayo ng idea. So, pinauwi siya. 3 months lang siya dito. At yun naman kasi is direct hired siya. Ang nag-refer sa kanya is yung kasambahay ng magulang ng amo kong lalaki. So, ni-refer siya dito sa amo ko ngayon at ginastusan nila yon. So, malaki din yung gastos nila kasi yung plane ticket, yung pagpapamedikal, tapos 3 months lang siya dito, pinauwi na siya kasi nga nalaman na mayroon siyang mga maintenance, mayroon siyang mga gamot na dinala at pinictura ng amo kong babae at isinend niya doon sa kaibigan nila or kamag-anak nila na nagtatrabaho sa hospital or pharmacist, kung ano yung mga gamot na yun, siguro na ikwento at nag-decide sila na pauwiin. So, yun yung naikwento sa akin ng kaibigan ko. So, yun yung sagot ko sa tanong mo, kabayan. Hindi mo kailangang magbayad sa agency or sa employer mo kung yung employer mo pumayag na uuwi ka, kung nakakaranas ka ng pang-aabuso, hindi mo kailangan magbayad sa agency at sa employer. Kasi ako, nakaranas din ako ng pang-abuso sa Bahrain. Hindi ako nagbayad sa employer ko at hindi rin ako nagbayad sa agency. Ang agency pa yung nagbayad sa akin. Kasi nag-file ako ng complaint sa kanila sa DMW pag uwi ko. Dahil nga, saktan ako ng anak ng amo ko. Bigla niya kasi akong sinaraduhan ng pintuan ng sasakyan. So, tumama sa ulo ko yung pintuan ng sasakyan. Kaya yun yung kinomplain ko sa DMW na magpapamedical ako. So, yun yung naging experience ko sa Bahrain. Sana nakakuha kayo ng idea at nakatulong ako sa inyo sa mga sinasabi ko, sa mga sinishare ko. So, kung nagustuhan niyo yung ganitong topic,
Mag-like lang kayo, mag-comment kayo sa baba kung ano pa yung tanong nyo about this topic at pakishare nyo na rin para makatulong ako sa iba. Subscribe kayo at huwag kalimutang pindutin ang notification bell, ma-update kayo sa mga videos na i-upload ko. Maraming salamat sa inyong suporta at sa panonood. God bless sa ating lahat.